Saldariaga ang VP head po ng corporate communications ng Manila Electric Company dun po sa pagnanakaw ng mga kable ng kuryente at yan po ay yung nangyaring sunog nung pong Miyerkules, August 6 dyan po sa Aroma, no? Sabi nga nila Happy Land dyan po sa Tondo, Manila. Kaya sabi nga niya, tanong ni Sergio Saldariaga, paano mapapabilis yung restoration ng supply ng kuryente kung nanakawin naman yung mga linya niyan. 'Di ba? Tama nga naman. Tulungan natin ang Manila Electric Company sa pag-disseminate ng mga ganitong maling gawain, no? Para nang sa ganun aware po ang lahat at hindi na dapat maulit. Although may mga pagkakataon talaga, totoo naman yan. Ayan, nasa linya na natin ang Vice President Head Corporate Communications ng Meralco Manila Electric Company, Sergio Saldariaga. Sergio, magandang hapon po. May po ito. Good afternoon. Ay, magandang hapon, May. Apo. At sa iyong mga tagapanood at tagapakinig sa DZRH. Mukhang nabasa niyo yung post ko, Opo. Kasi kaya nga sabi ko, oo nga po, kaya sabi nga namin tulungan namin kayong mag-ingay para dito kasi hindi tama. Sergio, paano po ba nangyari? Nakita ko dun sa mga photos Actually, May, hindi lang siguro kung sasabihin mong dismayado, it's beyond that already. Pakiramdam ko dito, nakakalungkot, no? At parang hindi ko mawari kung bakit harap-harapan in broad daylight at meron pang mga sumusubok na mga kababayan natin na pinipigil sila, pero talagang wala tayong masabi kung hindi parang nawala sa sarili nila yung mga gumawa nito. May mga media pa doon, nakunan sila ng litrato. Opo. At in broad daylight, as I was saying, May, Opo. ninakaw yung aming mga facilities. So ongoing yung operations natin. Meron na tayong ilang na-retrieve na facilities natin. Pati metro, ninakaw Pati Opo. mga linya namin, no? Among others. So, ang problema kasi sa ganyan, May, nade-delay yung restoration efforts. Imbis na magkaroon sila ng kuryente agad dun sa lugar, nagiging malakid pa yung ginawa nila na mapadali yung pagbabalik ng serbisyo ng kuryente. So, nung nakatanggap kami ng report ukol dito, agad naman kami nag-coordinate. At ako, let me thank si Mayor. Unang-una si Yorme. Mayor Isko Moreno, si Yorme, at sa mabilis na pagkilos ng Manila City Government. Pangalawa kong pasasalamatan ng Philippine National Police sa mabilis din na nilang responde na pakikipagtulungan sa Meralco. May mga nahuli na, May. Opo. Ilan ba? Gano'n ba karami? Gano'n karami yung may gawa at ilan na po yung nahuhuli? Base sa record. Operation pa tayo, May. So, siguro pag nakompleto na namin yung operasyon na to, magbibigay kami ng feedback. Pero live pa itong operasyon na ginagawa natin. Pero ito, gusto ko lang emphasize pananagutin namin sa ilalim ng batas itong mga nagnakaw ng mga facilities namin, itong mga nag-cause ng delay ng restoration sa electric service sa area. At hindi kami titigil hanggat hindi nahuhuli yung last perpetrator. Opo. Alam mo kasi di siguro nila naiisip, akala nila magaan na violation ito. Hindi po. Ang Republic Act 7832, also known as the Anti-Electricity Pilferage Law of 1994, pwede kang makulong hanggang 12 taon. Depende sa nature ng iyong violation. So, hindi biro ito. Talagang pwede silang makulong. And we will pursue this case. Doon po, it's a logical conclusion. Doon po sa particular incident na yon, Sergio, sa palagay ninyo, base dun sa mga natanggap nyo ng impormasyon dun sa mga investigador, gaano karami yung gumawa, may gawa at ilan na po yung nahuli? And then, of course, sabi nyo nga, makukulong na sila. Of course, meron pang multa yan, di po ba?
Hindi ko po na siguro bibigay may yung numero kasi ongoing pa itong operation. Ano? Ilan na kami nakakote, nahuli. Meron na rin ginagawang follow-up operation ng City Government of Manila at ang PNP. Opo. At no less than Mayor Isko, si Yorme, sinabi niya na lahat ng gumawa ng illegal na gawain sa City of Manila ay pananagutin sa ilalim ng batas. Naku, yun. Sabi namin 100% si Yorme. Sabi ko nga yun ang Sa Meralco, meron pa naman kaming partnership with Manila May, no? Yung Opo. anti-urban blight. In fact, magkasama lang kami ni Yorme, I think that was 3 weeks ago. Inaayos namin yung facilities dyan sa Binondo, among many areas. At tuloy-tuloy naman ito. Alam mo, hats off ako sa kay Mayor Isko dahil talagang makikita mo yung pagkilos niya para masaayos yung syudad. At ito, malaki din pa sa salamat namin kasi ang laking tulong talaga na kumbaga partner mo in restoring order to the city. Yung nangyari yan sa Tondo is already a testament to the partnership of Meralco and the city government na panagutin itong mga nag-violate ng batas. Oo. Well, priority namin aside from getting the perpetrators to justice is the restoration of power in the area. Kasi siyempre bilang Meralco, gusto natin na maibalik sa normal yung buhay ng mga kababayan natin na biktima na ng sunog. Ito malungkot dito, na biktima na nga ng sunog, pinakawang pa. Opo. Pero sa initial information na inyong natanggap, Sir Joe, yung po bang mga perpetrators, yung mga may gawa nun, mga nasunugan o talagang yan yung mga tipo ng sindikato na titingin-tingin para makapagnakaw? Wala pa kaming detalye ukol dyan, May, kasi lalaliman pa namin yung investigasyon ukol dito. Pero sa tingin ko, ako lang sa tingin ko, maaaring may dayo at maaari din na merong taga doon. Sometimes they take advantage of an unfortunate situation. Kasi open city, kumbaga parang, ayan, andyan yung mga linya namin, andyan yung mga metro namin. So pinagsamantala nila yung sitwasyon na kung saan vulnerable yung community. At yung mga ninakaw, our facilities were vulnerable. Oo, yung mga ninakaw, Sir Joe, di ba? Hindi naman yun yung mga apektado ng sunog or malapit dun sa area. Tama po ba? Ito yung, syempre, yung ligtas din sila pagka ninakaw nila. Habang nagkakagulo ang lahat. Yan mismo yung mga nasunugan na makikasin, bumaksak yung mga facilities namin dahil nasunog. So they took advantage of the situation in terms of yung vulnerability ng facility. Baka kasi hindi nila naiintindihan, Sir Joe. Siyempre, unang-una, yung restoration ng power sa kanila din yan. Sila din yung apektado niyan, ano? And another thing, I think yung mga ninanakaw nila, alam nila dun sa mga magnanakaw na napakalaking halaga dun, Sir Joe. Magkano ba inaabot pagka ganyan? Malamang yan ang plano nila. Usually, ayoko sabihin May, pero siguro paggiling ko sa binibenta nila kasi yan sa mga junk shops. Oo, tama. Oo, di ba? Yung mga metro naman, ewan ko saan nila dadalhin yan. Pero may presyo din yun. Pero, alam mo, yung mga bibili naman yan, gusto ko rin kayo warningan, that is a violation of the anti-fencing law. Para dun sa... Nagko-conduct na din kami ng sarili naming investigasyon sa nila ni binibenta o nilalagak ito. Anyway, mensahe ko May is very simple. We are going to go after them. We will not stop until our operation is finished and we'll achieve what we feel should be the final conclusion. Pananagutin namin sa batas. Kung kailangan may makulong, may makukulong dyan. Nakikipagtulungan kami sa City Government of Manila sa pangunguna ng ating butihing Mayor Isko Moreno. Salamat muli, Yorme. Sa Philippine National Police, nakatuwang din natin sa public service. At syempre, kami sa Meralco.
tuloy-tuloy lang naman tong operation namin. Tama ka, Sergio, no? Si Mayor Maisco kasi, yan ang ayaw na ayaw niya, di ba? Pag upo pa lang niya, talagang ayaw na niya yung mga ganyan eh. Di lalo na yan. Ang laking abala niyan na pagdating sa restoration. But anyway, doon po sa mga nasunugan, ongoing na ba yung restoration ninyo o hindi pa, ano? Yes. Hindi. Tuloy-tuloy Kaya naman. tuloy ang trabaho ng Meralco. Alam mo naman kami, at the end of the day, ang mandato namin is to restore electric service to our customers. Yun lang ito na-delay dahil dun sa mga ninakaw na facilities namin, linya, metro, no? Pero wag sila mag-alala dahil tuloy-tuloy naman nagtatrabaho yung mga networks team natin on the ground. Nakamonitor din ako dyan personally kasi nire-report ko yan sa inyo kanina pang umaga. Yes. Already over the airwaves to explain the situation on the ground. Opo. And tuloy-tuloy itong trabaho namin. Gusto ko magpasalamat sa inyo sa DCRH na tinutukan nyo to magmula nung pumutok itong issue. Actually, nung nakita ko nga yung post mo, sabi ko, naku, kailangan sabihin natin to talaga sa public. Kasi baka mamaya, Sergio, meron pang mga, di ba? Actually, merong mga ilan-ilan yata, ginagawa talaga yan pag may sunog, talaga mga mapagsamantala eh. So baka anong mensahe ninyo sa kanila? Go ahead po. Dun sa, Una-una, salamat at binabasa nyo ang post ko, May. Sa buong DCRH Manila Broadcasting, thank you very much. Nakakataba ng puso ng mga post ko pala ay nagiging batayan para kumilos ang sambayanan, ano? In this particular case, yung area dyan sa Manila. Mensahe ko lang na gusto kong iparating, ang Meralco po ay katuwang nyo sa serbisyo publiko. Nakakalungkot itong nangyari pero wag ho kayong mag-alala, tuloy-tuloy naman yung pagkukumpuni natin dun sa mga napinsala ng sunog. Nananawagan din kami sa lahat ng may alam na electricity pilferage, yung pagnanakaw ng kuryente. Paabot sa amin yan. Kikilos po ang inyong tanggapan ng Meralco at i-report nyo lang sa amin. Nandito po kami para magbigay tulong sa ating mga kababayan at hinihiling ko lang na tuloy lang natin itong kooperasyon on the ground sa Meralco, sa City Government of Manila at maging sa lahat ng LGUs na sakop ng na parte ng aming franchise area. Makakaasa po kayo sa serbisyo ng Meralco. Ayun. Maraming salamat, May. Isa na lang, Sergio, bago ka umalis kasi nakita ko yung, sabi mo nga, nagpupuyos na siguro yung galit mo dahil nabanggit mo pa si General Antonio Luna eh. Tama ba yun? Ang kalaban natin na ating mga sarili. Actually, di ba? Parang sa akin kasi, May, we should have a desire to really love the country and love our people, di ba? Yung ganun, parang that's not the way to love our country, to love our city, to love our fellow Filipinos kasi imbis na mapadali yung sitwasyon, sama na nga nangyari, sinamantala pa. Opo. So, hindi lang nakakapulis ng damdamin, actually nakakalungkot. Opo. Maraming salamat, Sergio. Thank you. Thank you very much. Mga kaibigan, Sergio Saldariaga ha. Ayun, sabi ko sa inyo sige, may kalalagyan kayo. Akala nyo ganyan-ganyan lang pagnanakaw ng mga kable ha.